current law. Yan. So we have a circuit on the screen ito, no? So we are asked to find the following, no? So yung ano ba yung mga yon? Si I1, I2, I3. Okay? So anong gagawin natin dito? Okay, so first we have to properly label yung ating mga current. Okay? So we all know that the conventional flow of current is negative through positive. So negative through positive, so pag ganyan siya. So basically, ito yung ating I total. Yan. Okay? So ang mangyayari, pagdating niya dito sa node na to, mag-i-split siya. So this can either be yung current 1, ito yung current 2. Okay? Ayan siya. Okay? Tapos, pagdating dito sa B, ano mangyayari dito? Magkakaroon tayo dito ng current, what? 3. Yan. Current 3. Tapos, ano yung magiging current dito? Tingin nyo, dito sa line na to. So, since si I1 is papasok dito, so magiging positive yung I1 natin. So, I1 is positive. Since palabas yung I3, negative si I3. So, I1 minus I3. Okay? Yan. How about yung current dito? So, si I2 is papasok doon sa node na to. So, positive si I2. Okay? Tapos, papasok si I3 doon. So, this is plus I3. Nakikita nyo ba close yung screen ko? Yes po. Yan. So, basically, yung natin, this one is, current natin na total is actually is equal to, pag ililipat natin siya, minus minus magiging plus. So, total current is basically ano lang siya, I1 plus I2. Yan siya. Okay? So, ano yung next step natin na gagawin? Okay? So, lipat tayo ng screen. Pero kailangan ko muna siyang i-screenshot, no? Para hindi tayo maligaw. Copy. Okay, bunahin ko to. Control victory. Okay, itabi ko lang siya dito. Para may reference tayo. Okay? So, once we start solving it, so ang gagawin natin, sabihin na lang natin at loop. Ano unahin natin dito? Kasi mayroong mga sanga-sanga dito eh. Siguro unahin muna natin yung loop. A, B, C, A. So, anong itsura ng circuit ng loop na yun? So, basically, ang loop na yan is ito. Okay? So, si A, B, C, A. So, pabalik siya doon. So, ito yung ating I1.
Ito yung ating I2. And then simply ito yung ating I3. So, i-label natin siya as loop 1. Okay? So, ngayon gagamit tayo ng ano, ng okay, KBL. Okay? So, by KBL, okay, sundan natin yung ating flow. Clockwise. So, meron tayong I1. Ano yung dinaanan ni I1? Di ba si 10? So, multiply by 10 ohms plus I3 multiply by what? 30. Okay? Tapos minus. Okay? Ito pala si ano, si 10, ito si 30, ito si 50. Okay? Kung mapapansin nyo, yung I1 saka I2, it goes with the assumption of the clockwise direction. Pero pag tinuloy mo siya, sasalubong siya sa I2 ng 50. Pag dumaan sa 50. Okay? Ang ibig ko sabihin, pag tinuloy-tuloy mo yan, sumalubong siya doon, no? Okay, doon sa arrow na yon. So, ang mangyayari dito, this become what? I2 minus I2 times 50. Okay? So, equal to 0. Ito yung ating ano, equation, no? So, pag i-arrange natin siya, basically this is 10I1, okay, plus 30I3 minus 50I2, okay, equals 0. So, kung mapapansin nyo, this is divisible by what? 10. So, pwede natin i-reduce to into what? I1 na lang, tama? Tapos, isunod natin yung I2. Minus 5 na lang. 5I2 plus what? 3I3. Okay? So, ito yung ating magiging equation 1. Okay? So, next loop natin. Anong next loop natin? Hanapin natin another triangle, no? At loop, sabihin natin ano siya, loop A, B, ano to ba? Hindi siya A, B, control C. Unahin ko muna isang ano, loop B, C, D, B. So, ano yung sura ng circuit na yan? So, basically, ang circuit natin pag ganito. Okay, so we have this one. Tapos, pag ganun siya, okay, and then we have this one. So, ito yung 30. This one is 10. Okay. This one is 50. So, nasaan yon? Ito yung B. Ito yung C. Ito yung D. Tapos pabalik ng B. Kaya B, C, D, B. Ito siya. Ano yung mga current na nandoon? This one is I1 minus I3. Ito siya. Okay. And this one is simply I3. And then, this one is what?
Ito yung I2 plus I3. Ito yan, oh. Okay? So, gamitan natin uli ng loop. So, this time, ito yung loop natin. Assume natin na clockwise. So, ano yung magiging equation natin dito? So, we have negative. Tapos malubong siya dun eh. Okay, so ayusin natin. Negative 50 what? I1 plus 10 I2 plus 90 I3 equals to 0. Check ko lang, 50, 10, 30. Ay, wala pa lang ano. Wait lang, This one's 50, 30, 50. Tama ba? Hindi 10 to, no? Wait lang, class. Wait, tama ba? 50, 30, 50. So 50, 50. Wait lang, Bakit siya naging 90? Plus 90 I3. Palito ako doon, Kung mali yung given ko dito sa taas. So, 80 dapat to. 80 I3. Series. Ka-shortcut siya. Ulitin natin class, Consider natin yung mga current, no? For example, ano siya? Dito muna tayo sa taas. Okay? So, sumalubong yung current natin. So, negative to 50 times I1 minus I3. Okay? Plus, sumang-ayon siya sa I3. So, si I3 is what? 30 times I3. Tapos, sumang-ayon siya dun sa baba. So, plus 50 times I2 plus I3. Okay? So, this become negative 50 I1 plus negative negative. So, positive 50 I3. Okay? Plus 30 I3 plus
50I2 plus 50I3. Tama ba? 50 ba to? 10 lang to. B, C, D, B. So, tama, 52 eh. So, mali yung ano dito, equation kaya. So, i-add natin. So, isa lang yung 50I1. So, negative 50I1. Ang I3 is 1, 2, 3. Pag in-add mo lahat yun, ilan yun? 130, ano? Plus 130 I3. Plus, ilan ang I2 natin? 50 I2 na lang. So, pag in-arrange natin, negative 50 I1 plus 50 I2 plus 130 I3. Okay. So, ano ba to plus? Divisible by what? Tingin nyo. Pag 10, pwede ba ang 10? 130 times 10, ay divided by 10, pwede ba yun? Ito yung calculator mo. 130 divided by 10 was 13. So, pwede siya. So, mangyayari dito, pag i-reduce natin siya further, this is negative 5I1 plus 5I2 plus 13I3. Okay? So, ito yung equal to 0. Ito yung maging equation number 2 natin. Okay? Ano yung last triangle na ano natin? Na-miss natin dito. Okay? So, ang last triangle na miss natin is this one. Kopyahin ko pa ba to? Sige. Ilitan ko na lang siya sa kabilang slide. Okay? So, ang nawawalang triangle na lang natin is basically this one. Yung loop natin, no? Yung drawing at loop A, B, D, A. Okay? So, anong circuit yung ano natin? So, ito yan siya. So, ito yan. Meron tayo ditong dot. So, basically, ito yung A, B, D, A. Yan siya doon. So, ito yung magiging third loop natin. So, anong value nito? 10. This one is 10. Tama ba? And this one is 50. Okay? So, by KBL, Kirchhoff voltage law, so we have kasama kasi itong ano 10 volts So, yung equation mo, instead na zero siya sa
right side o left side, 10 na siya. So 10 is equal to, kasi meron siyang constant value. Okay, unlike yung other mga triangles, wala siyang constant value. So magiging 10 is equal to, we have 10 multiplied by I1 plus I2. So yan o. Yan. Pag dumaan siya dun sa resistor na yan, no? Plus 10I1 dito. Okay. Plus 50 multiplied by 1 I1 minus I3. Okay, ito yan. Ito yung direction na yan. I1 minus I3. So therefore, 10 is equal to 10I1 times plus 10I2. Ulit. 10I2 plus 10I1 plus 50I1 minus 50I3. Distribute nyo lang yung mga yan. Okay? So 10 is equal to, ilan yung I1 natin dito? 70 na, no? 70 I1. Yung I2, wala din nagbago. Plus 10 I2 lang. And then, minus 50 I3. Okay? So, divisible by 10 pa rin, no? So, magiging 1 na lang yung constant natin. Ilagay ko na lang sa kabila para hindi kayo malito. So, we have 7 na lang dito. I1 plus I2 na lang, no? Kasi divisible by 10. And then, minus 5I3 is equal to 1. Kasi divisible by 10, so yung 10 doon magiging 1 na lang. So, ito yung magiging ating, equation 3. Equation 3. So, kapag tatlo yung equation, instead that gumamit tayo ng yung elimination method, we can use actually yung yung basket method o yung determinants, no? So, I don't know kung naalala niyo pa siya. So, ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng matrix, no? Sabihin ko na lang by determinants. Okay? So, i-label natin siya ng I1, I2, I3, saka yung constant natin dito. Constant. Yan. So, si I1, yung mga coefficient niya, ilalagay mo lang dito. For example, sa equation 1, anong coefficient ni ni I1, 'di ba? 1 kasi wala siyang katabi. So ilalagay mo lang siya diyan, 1. Yung coefficient ng ng I1 sa equation 2 is -5. Susundan niyo class, naintindihan niyo ako? Tapos yung equation 3, 7. Yan. Yung I2 ng 1 is -5. Tapos dito, +5. 5 ba 1? I2. Equation 2. 5 po. 5, no? Positive, tama? Yes po. Positive. Yung equation 3, ano ba to? 1 lang. Okay? Tapos yung I3 natin, dito 3. Tapos dito is 13.
Tama ba? 13. La dito is negative 5. Tapos ang constant dito is 0. Ang constant dito is 0 din. Ang constant dito is 1. Yan. So, gagamitin natin yung matrix na to. Ano ko lang siya, print screen, no? Copy, paste. Okay. So, lilitan ko na lang siya rito. Ang gagamitin natin muna dito, ang gagawin muna natin dito is to find the determinants. Yung divisor ng lahat later on. So, anong determinants niya? So, ang gagawin natin is simply copy yung first 3. First 3 tuloy. O, tama. Copy lang natin siya as is, no? I mean is 1, negative 5, tapos 7. Yan. Tapos negative 5, 5, 1. Tapos 3, 13, negative 5. Tapos, kokopyahin lang natin yung dalawang column. Yung first 2 column niya. Okay? So, ayun, ito, yung 1, yung negative 5, at saka yung 7. Tapos yung negative 5, 5, at saka 1. So, nasaan yung drawing ko? Yan. Tapos, mag-multiply tayo, no? 7, 5, 3, 1, 13, 3, 5, 5, 5. Tapos yung pababa naman. Kaya siya tinawag na basket method eh. Yan. Yan, magka-calculator tayo. So, ang ibig sabihin yan, okay, lahat ng pataas natin, okay, so parang ganito, balik tayo dito. So, therefore, D is equal to lahat ng pababa natin nandito sa side na to. Okay, so gawa tayo ng ano. Yan. So, what I mean is, uh, lahat ng pababa. So, 1 multiplied by 5, multiplied by 5, this is negative, what? 25. Okay? Tapos i-plus natin sa negative 5 times 13 times 17. Calculator natin. Okay? So, negative 5 times 13 times 7. So, negative, so magiging ano to? Magiging minus to. Kasi negative siya eh.
Ay, naalala niyo ba baklas yung ano? Ano ba yun? Minus, ano ba yun? Clear ko tuloy. 400 plus yun eh. So, negative 5 multiplied by 13 multiplied by 7. Negative 455. So this is negative 455. And then minus, ay plus pala. Plus this one. So, 3 times negative 5 times 1 is negative 15. So, burahin natin itong ano. Magiging minus na siya. Instead na plus, magiging minus. Okay? Minus, ano ba yung ano natin doon? 15. Tama ba? 15. Opo, negative 15 po. 15. Tapos, ito, magiging minus to. Next group, lahat ng pataas, ima-minus natin. So, we have 7 times 5 times 3. So, ilan yun? 7 times 5 times 3 equals 107. So, wala siyang negative sign. So, i-retain natin positive. 105, tama ba? 105. 105. Okay? Plus 1 times 13 times 1 is simply 13. Plus negative 5 times negative 5 is positive 25 times 5. Ilan yun? 125. Ilan tas? Okay, so 25 times negative 5. 20 na lang, tama ba? Parang mali. Di po. 5 times 5 times 5, 125. Pero negative siya kasi add yung number nung negative. So, magiging ano to? Minus. So, minus 125. Yan. So, ngayon, simplify natin, no? Using calculator ulit. Ito muna tayo. So, negative 25 minus 455 minus 15 equals 495. Okay? So, this is negative 495. Okay? Minus, so yan, close yan. 105 plus 13 minus 125 equals negative 7. Okay? So, negative 7. Yan. So, ano magiging ano natin, determinant natin dito? Ito magiging plus to eh. So, magiging 495 plus 7, no? Plus 7. So, 502. Negative. Negative 502. Tama ba? Wait lang. Negative 495 plus 7. Negative 488. So, yung determinant natin ngayon, therefore, is equal to negative 488. So, gagamitin natin siya sa lahat ng ano mamaya, ng determinants natin.
Okay, kasi yung next step dito, class, pag hinahanap mo si I1, say for example, yung unknown na I1, itong gagawin natin. Pag isusolve natin si I1, okay? Yung column na to, i-replace natin siya ng constant, which is 0, 0, 1. So, 0, 0, 1. Tapos, copy natin yung the rest. So, 5, 1. Tapos, 3, 13, -5. Yan. Tapos, copy the first two column. Anong ibig sabihin nun? Ito, 0, 0, 1. Tapos, -5, 5, 1. Tapos, ulitin yung ginawa natin kanina. Ito. Yung lahat ng pataas, second group. Okay? Tapos lahat ng pababa. Okay? So, madali lang to. Okay? Kasi ito, 0 to eh. Yun nga lang, ito, -5 times 13 times 1, -65. -65. Ito, 0 na to. Okay, ito 0. Ito 0. Ito, 15. So, katulad ginawa natin kanina, no? So, therefore, I1, sorry. Dahil tayo ng color. Therefore, I1, yan, is equal to first group. Ang first group natin, lahat ng pababa. So, 0 plus -65. So, -65. Tapos, plus 0. Minus the second group. So, we have 15 plus 0 plus 0. Okay? So, I1, ano to eh? Dapat to, okay, mamaya na papaliwanag ko lang sa inyo, no? Mali yung formula ko eh. Dapat meron ako, nilagay ko yung determinant. Kasi this one is, anyway. So, ito is -65, tama? Minus 15. Ilan yan? Negative? Ano class? Zero, carry 1. 70 ba? 80 po. Negative 80 po. Negative? Negative 80 po. 80, ano? Kasi -65 minus 15, -80. Yan, so -80. Okay? Ngayon, yung yan class, ito yung constant natin sa baba. So, i-divide mo siya sa -488. So, yun yung magiging ano mo, I1 mo talaga. So, dapat I1 to over the determinant, no? I1 over the determinant. Okay? So, pag dinivide mo yan, negative divide negative is positive. So, wag na natin lagay yung negative. Simply 80 divide 488 equals yan. So, this one is 0.16. Sabi mo nila. So, therefore, I1
is equal to 0.16 ampere. Or base dito, 1, 2, 3. Pwede naman sabihin mong 163 milliampere or 163 milliampere. Yan. So, ano yung next nating class? I2. Paano mo kukunin ngayon si I2? Okay? Sige, copy natin to. Para tayo maligaw. Yung dalawa. Copy. Paste. Isa rito. Copyin ko rin yung isa. Para hindi tayo maligaw. Yan. Siya. Yan. Ngayon, ang hinahanap natin is yung I2. I2. So, anong gagawin natin dito? Hello po, sir. Ha? Magsasalita po ba kayo? Hindi ko po kasi kayo marinig eh. Nakaano ba ako? Hindi. Ayan. Hello. Hello. Hello? Sound test, test mic. Narinig niyo ba ako? Apo. Ayan. So, ngayon, since hinahanap natin yung I2, papalitan natin ito yung original natin eh. Tama ba original natin? Original natin is, anong original matrix natin? Ito. Nga pala, dahil sinama ko to, parang dahil nalilito. Sama natin siya. Copy. Yan. Ito yung original matrix natin. Lagay ko na lang sa kanan. Okay? So ngayon, palitan nyo yung papalitan natin yung second column kasi yun yung I2 natin eh. Okay? So, yung original column as is, copy nyo lang 1, negative 5, 7. Ngayon, itong I2, kasi ito yung hinahanap natin, papalitan natin ng constant. So, magiging 0, 0, 1. Tapos, as is, 3, 13, negative 5. And then, copy the first two column, no? So, we have 1, negative 5, 7. Tapos, 0, 0, 1. Alright? First two column. So, gawin natin uli yung ng arrow. So, yung pataas, second group. Tapos, yung pababa, yan. So, unahin natin yung first group, no? Okay, yung first group natin, ito lahat pababa. So, 0. Okay. 0. And then we have negative 15. Tapos, 0, 0, 13. Okay? So, yung first group is what? Negative 15 minus the second group, 13. So, anong result nito? Negative 15 minus negative 13. Negative 28, tama? Yes po. Okay. Tapos, what is the value of I2? Kung magiging negative 28, divide yung constant natin. Negative 488. Nasaan na siya? Clear. So, negative 28
divided by negative 488. Parang may mali. Tignan muna tayo. Tanggalin ko na negative, no? 28 na lang. 28 divided by 488. Okay, so 0.57 milliampere. Ampere pala. So therefore, I2 is equal to 0. Ano ba yun? 57 ba? 0.57 ampere. Okay? So, open ko lang tong constant. Copy. Siguro masusundan na natin siya. Okay, ito yung constant natin. Tapos yung determinant natin, copy natin yung determinant. This one. Dito. Ngayon, paano natin hahanapin yung I3? I3. So, ang gagawin nyo lang, ito yung original matrix natin. Palitan nyo yung last column ng constant. So, 1, negative 5, 7. So, negative 5, 5, 1. Tapos 0, 0, 1. Tapos copy the first two columns. So we have 1, negative 5, 7, negative 5, 5, 1. Tapos, yun. Pataas. Okay. Tapos pababa. Yan. So obviously 0, 0, positive 25. 0, 0, 5. Okay? So yung first group natin is ito sa baba. So obviously 5 lang siya. Minus 25. So, negative ano siya? 20. Okay? So, therefore, I3 is equal to negative 20 divided by yung determinant natin. Negative 488. So, therefore, I3 is equal to what? Divide natin siya. So, 20 na. 20 divided by 488 equals 0.04 ampere. So we have 0.04 ampere. Okay? So, ito yung other alternative of solving three unknowns, no? So instead of elimination, pwede siyang gamitan ng determinants. Okay? So, let's proceed with the next example. Drawing lang ako, class, ha? Okay? So, gawa muna ako ng diamond. Eraser. Tapos na-erase sa lahat, eh. Wala lang. Resistor, resistor, resistor. May resistor dito, may resistor doon. And then, yan. May resistor dito. And then I have a voltage here. Positive, negative.
Yan. So I have 100 volts, 10 ohms. Tapos may voltage ako dito. Negative. Ay, sorry. May voltage pa ito. Negative, positive. So this is 50 volts. Tapos, meron naman akong negative dito. Negative, positive, another 50 volts. Okay. So this is 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. Okay, lahat 10 ohms. Alright. Okay. So ito yung ating total current, yung I total. Just basically always I1 plus I2. Bakit? Kasi nung dumaan dito yung current natin, total current, nag-split siya, no? Yung isa napunta rito, yung isa napunta rito. Okay? So, i-label natin, say, this is I1, this is I2. Yan. Kaya pumunta siya roon, nag-split pa rito, magiging ano to? I3. Okay? So, therefore, pag pumasok doon, bumabas dito, what is the current here? Tingin nyo. This become I1, kasi papasok yung I1 doon, lumabas yung I3, so I1 minus I3. Okay? How about here? So, pumasok si I3, pumasok si I2. So, basically, this current is I2 plus I3. Susundan nyo ba, class? Okay. So, ilan ang loop natin dito? Yun ang importante. Okay, so loop number 1, sa side na to. Loop number 2, sa side na to. Okay? And itong naiiwan na loop na to, ito yung gagawin natin loop 3. Yan. Nandiyan pa ba kayo, class? Yes po. Yes po. Okay, so copy natin siya. Para meron tayong reference. Kasi nakakalito. Okay, so dito tayo. Ang gagawin natin ngayon is, sabihin natin, simula tayo sa at loop 1. Yan. So at loop 1, drawing, bago naman yung kulay, no? Sabihin na lang natin na, assuming ano siya, no, clockwise ang ginamit natin. So we have 50, kasi may 50 volts no? 50 volts. It goes with the ano, so okay lang siya. Times, okay, 50 is equal to 10 times I1. Ito siya, 10 times I1. Okay? Plus, dumaan siya rito, so we have 10 I3. Okay? Tapos, sumalubong siya dun sa I2, so we have negative 10 I2. Yan. Ayusin na lang natin. So, divisible by 10, so we have 5 is equal to I1 na lang. Tapos, minus I2 minus I3. Tama ba? Okay? Tama. So, this will be our equation number 1. Okay? So, sabi natin at loop 2. Okay? Yung loop 2 natin, itong kabilang side.
So, yung kabilang side, we have 50 rin. So, negative, positive. So, positive 50 is equal to 10 times, ano yung dadaanan niya? I1 minus I3. So, I1 minus I3. So, yan, no? Okay. Minus 10. Nadaanan niya yung I2. Sumalubong siya doon kaya minus. So, I2 plus I3. Okay? And then, minus, kasi sumalubong siya doon sa I3. So, 10 I3. So, 50 is equal to 10 I1 minus 10 I3 minus 10 I2 minus 10 I3 minus 10 I3. Okay? So, if this is divisible by 10, so we have 5 is equal to, isa lang yung I1, no? I1 na lang siya. Okay? Ang I3 ko ilan? Ito, 3I3. Tama ba? O, basta si I2 na lang siya. Minus I2 minus 3I3. Tama. So, this will become our equation number 2. Okay? Yung last na loop natin, loop 3. So, at loop 3, ito yun. Ano yung mga dadaanan niya? Okay? So, yung 100, tama? Okay. Yung dadaanan niya is 100 is equal to 10. 10 times I1, I2. I1 plus I2. Yung total current Tapos dadaan din siya ng 10 dito. So, sumasang-ayon siya. So, simply 10I2. Tapos dumaan siya ulit doon sa kabila. So, you have plus 10 multiplied by I2 plus I3. Ito yan, no? Nag-loop siya ron. Okay? So, we have 100 is equal to 10I1 plus 10I2 plus 10I2 plus 10I2 plus 10I3. Okay? So, we have 100 is equal to, sama-samahin natin yan. So, we have only 10I1, but we have 30I2 plus 10I3. Tama ba? Yeah, 10I3. Okay? So, pag divide natin siya sa 10, so we have what? 10 is equal to I1 plus 3I2. Diba? 3I2 plus I3. Wait lang ah.
Okay? Sa tingin ko, ito na lang siya eh. This will be our equation number 3. Okay, so ang tanong dyan is, sir, ano nangyari dito? Nasaan siya? Okay? So actually kasi dito sa equation natin sa 1 and 2, okay? So if we're going to do this one, saan na ba ako? Mhm. Try natin to. Okay, alam natin yung dalawang equation natin, itong 1 and 2. So we have 5 is equal to I1 minus I2. Hindi, tama ba? Tama. Okay. So pag elimination, usually we use minus, no? Kung pareha sila. So minus, so magiging 0 na to. Cancel na yan. Okay. Ito. Positive, minus, negative, so plus plus cancel na rin siya. Tama ba? So, 3 minus negative ito, 3i3. Positive pala ito, taas. Plus pala ito, i3. Positive minus. So, nagkamali ako dito. I1 minus I2 plus I3 pala to. Kasi positive siya. Lilipat ko lang pala yung I2 sa kabila. Okay, anyway. So, magiging ano to class? Magiging positive plus 4i3. So, pag titingnan mo class, 0, 0, 4i3 na lang naiwan, no? So, therefore, 4i3 is equal to 0. So, i3 is equal to what? 0 over 4. So, basically, ang i3 natin is 0. Kaya dito, tinanggal ko na yung i3 kasi the value of i3 is 0. So, cancel na to. Kaya equation 3 na lang tayo. Okay, so hindi ko nabuburahin yan para may reference kayo, no? Tapos, let's continue. Okay, so meron tayo equation 3, equation 1, 2. So, gawa tayo ng ano, no? Ng another equation here, no? Yung I1 natin, ito pa I1 natin. Here. So, equation 3. Okay. Kung iiwan natin yung I1, dito sa equation na to, anong mangyayari, class?
So this become 10 minus lipat natin yung 3i2 sa kabila. 3i2. So, gawin natin siyang equation 4 natin. And then try to substitute sa equation 1. Alright? Ano yung equation 1 natin? Yung may 3i2. 5 is equal to 3i2 ba yun o 3i3? 3i2 po. 10 minus, eto. 10 minus, Equation 1 o equation 2 po? equation, wait lang naliligaw na ako. Equation 4 na. So, I1 is equal to 10 I3 T2. Okay. So, pag nilipat natin yung... hindi, mali. May mali ako dito. I1. From equation, I1 is equal to 10 minus I3 2. Ito pala yun, equation 3. So, substitute to equation 1. Ano equation 1 natin? Isulat ko lang dito equation 1 na. Equation 1 natin is what? 5 is equal 5 equals I1 I1 minus. minus I2 plus I3, tama? Apo. I3. Kasi kung gagawin natin yan, isa-substitute daw sa equation 1. O, so, ibig sabihin, magiging 5 is equal to 10 minus 3 I2. Itong I1, no? Tama ba? Minus 3 I2. Wait lang, nalito ako. Control Z. Ano ang value ng I1 na ngayon? Ito na, di ba? So, sa-substitute natin itong I1 ng 10 minus 3 I2. Tapos minus I2. Eh, yung I3, 0 na to eh. So, wala na yung I3. Hindi ko siya shortcut, no? Kasi here, paano ba? Transpose mo na yung 10 po sa other side ng equation. So, anong mangyayari doon? Negative, no? Apo. Magiging So, 5 negative minus 10. 10 plus 5 is equal to negative 4I2, tama? Apo. Tapos, ito magiging negative 5 na lang. So, yung kabila, okay. So, magiging negative 4 naman doon sa kabila. May iwan yung I2 sa kabila. So, therefore,
I2 is equal to 5/4 ampere. Or pag dinivide mo yung 5 divided by 4, ano yun? 5 divided by 4 is equal to 1.25 ampere. So, this or 1.25 ampere. So, ito yung I2 natin. Ngayon, anong susunod na gagawin natin? Paano natin, I1 po. paano natin makukuha yung I1? Okay? So, from equation 4, di ba I1 is equal to 10 minus 3 over... Okay. So, makukuha na natin siya kasi nga, ito, I1 is equals to 10 minus 3 times 5/4. Yan. So therefore, I1 is equal to 25/4 ampere. Okay? Or what? Sinortcut ko na class pero nag-gets nyo ba yan? Kung bakit naging 25 yan? O ilong method natin? So anyway, may calculator naman kayo. So yun na yun, no? So 25 divided by 4, 6.25 ampere. Tapos niya, okay? Or 6 ano ba tama yun? 6.25? Or 6.25 ampere. Yan. Ito yung I1 natin. Nakuha na yung I1, nakuha na yung I2. Paano makukuha yung I3? Sir, di ba na-solve na po yung I3 Ay, kanina, 0 di ba? pala, no? 0 pala siya. Ito pala siya. Sorry. I3 is equal to 0. Yan. So, kompleto na tayo ngayon. Mhm. So, ngayon, ang tanong dyan, halimbawa, dinagdagan yung question niya, ano yung total ampere natin? I-add nyo lang siya, tama? Yung I1, I2, I3. Okay? Tapos, pag ang next question niya is, ano yung power at 10 ohms terminal? BD. Okay? Actually, hindi ko pa nilagay yung ano nito eh. BD ito pala. Say for example, B and D. Ano yung power dito pag tinanong niya? Okay? So, obviously, kung ano yung value ng I3 mo. Okay? So, in this case, 0. Kasi, ang I3 mo is 0 eh. So, basically, 0 watts yung power dito sa terminal B and D. But anyways, gusto ko lang ipakita sa inyo na this one is an elimination method at yung isa is a basket method o yung determinant method. So, pwede to. Minsan nga may iba pang method na ginagamit depende sa klase ng equation. Now, sasave ko to, no? Drawing lang ako ng assignment ninyo. Okay? Natin bukas, kasi kanina ang dami kong meeting, sunod-sunod. So, bawi na lang ako tomorrow. Okay? So here, for the network, okay, shown, calculate the power delivered
by each voltage source. Okay. Drawing ko lang siya. So, meron tayo dito negative, positive. Okay. And then we have negative, positive. Positive, negative. Yeah. Green na lang. This is 10 ohms. Okay. This is 5 ohms. This is 1 ohm. 1 to, andito 7 na 1. Okay. Screenshot ko lang siya, class, kasi ilalagay ko sa blue book. Let's paint. File, save as PNG. Downloads. Save. Tapos, punta ako ng, sorry. Ano ba? Oo. Login. Oh. Classes na, ano pala, nag-expire yung ating ano, login. Circuits. Assignment. Add. Essay. Third jobs law. Okay. Assignment. Okay, attempt 3. Ano bang ano ngayon? Due ngayon? October ano ba ngayon? 20 ano? So, bigyan ko kayo hanggang ano ba ngayon? Sige, hanggang bukas isa lang naman to. 21. Okay. Done. Attach. Download assignment 3. Open. Save. Lupad naman ako ng file. Ayun.
Save. Okay na. So, assignment. Given na siya. Okay? So, you have to work on that, no? Ano lang naman siya, maliit lang naman siya. Tapos, sa attendance natin, hindi ko lang po nandiyan pa kayo. Si Antonio, nandiyan si Antonio? Antonio? Wala. Si Balino? Balino? Dito po, sir. Ayan. Banyares? Present. Blasco? Blasco? Bubis? Present po. Okay. Bulay? Present po, sir. Okay. Chua? Present. De la Cruz? Present po. Ilorta? Present, sir. Esguerra? Esguerra? Pabronero? Present po, sir. Okay. Gliponeo? Gliponeo? Hindi siya, ano? Gliponeo? Wala. Lingad? Andito po, sir. Lucena? Present po, sir. Malyari? Oh. Malyari. Naibi. Present po. Naibi. Wala si Naibi? Present po si Andyan po, Naive. sir. Okay. Sir. Ramirez. Sir. Di Antonio po tsaka si Lingad. Present po. Di lang po gumagana yung mic. Sino si? Sino si? Antonio po tsaka Lingad. Present daw po. Saka si Lingad. Liponeo din, sir. Okay na si Lingad. Si Okay po, thank you Gliponeo. Gliponeo. Wala. Nag-chat po, sir. Ano sabi niya? Hindi ko makita eh. Present po, sir. Sa chat box. Sige. Baka ano nga. Hindi niya mabuksan yung ano niya. Anyway. Nasa na ba ako? Lingad, Ramirez, Naibe. Si Naibe nandyan, no? Ramirez. Present po. Ramirez nandyan. Relox, Present, sir. Rivera, Rodriguez, Present po. Rosel, Present po. Santos, Present po. Sarte. Blas Sarte. Tolentino. Present po, sir. Okay, si Present po. Tumagan. Present po, sir. Sir, Sarte po present. Sino si? Sarte po. Sarte, Sarte, okay. sir. Present, sir. Okay, wait lang kasi upload ko yung itong PowerPoint doon sa ating Blue Book para may guide kayo. So, nasa na ba siya? Yan. So, magdala ako ng lessons. Tapos add new. Okay. Kirkhoffs. Kirkhoffs ba yun? Kirkhoffs. 3. Saan yung ano? Okay. Control C, save, add lesson. Okay. Ba't ganun? Save yun. Add section pala. Okay. Tapos file. Ito yung open.
Control B. Tapos lessons. And plus yung ano, yung core caps 3. Yan. Yan yung gina natin, yung PowerPoint natin kanina. Okay, so sige class, okay na tayo. Thank you. So see you tomorrow, okay? Thank you po. Okay, thank you.